Good morning sa ating lahat. God is good. And all the time. So, good morning. Pati sa mga sumusubaybay sa atin, kami po'y bumabati sa inyo ng magandang umaga at napakainit na pagbati at napakainit na panahon. Okay po? So, ngayon ay mayroon na tayong pre-tribulation. Okay? Pre-trials na natin ito ngayon. Nainitan ba kayo? Mainit ba? September kaya? Ay, itong binabanggit ko sa inyo na pre-trials, ito yung mga panahon na kailangan talaga natin ngayon mag-isip. Na kinakailangan natin ngayon ang Panginoon. Amen, no? Nung panahon, 37, 38, 39, mainit na, di ba? Ngayon, ilan na po yung Celsius natin? 47? Sa susunod na taon yan, mga 57 na yan. So, ito yung mga pre-trials na ating ngayon nararanasan. Hindi lang naman po tayo nito yung nakakaranas, kundi lahat po ng bansa nakakaranas na. So, alam po ba ninyo, nung panahon ay inunaw ng Panginoon sa pamagitan ng tubig. At pagdating ng araw, ay hindi na sa tubig, kundi sa pamagitan ng apoy. So, yung dagat na yan, kung ano mang lawak niya, kahit yung mga nagsisitigasang yelo na yan, wala po yan babagsak at matutuyo yan. Ano po? So, alam po ninyo na ang ating panahon ngayon ay hindi na po pabata, kundi ito ay patanda na. Tama ho? Okay, so magandang umaga sa mga sumusubaybay sa ating lahat. At naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Hirapon po itong Biblia kasi matagal ko na ito hindi nababasa. Okay po? Buksan po natin yung ating Biblia, Psalm 119 verse 32 and 1 Corinthians chapter 9, 24. Okay. Still, na tayo po ngayon ng ating pinag-aralan is stay true to God. Ang ating pag-aralan ngayon is run towards God. Tumakbo tayo patungo sa Diyos. So again, run towards God. So buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ng Psalm 119 verse 32. And then after po noon, tayo naman ay tutungo doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Okay? Tayo lahat ay magbabasa ng salita ng Panginoon. 119 verse 32. So, tayo lahat. Sabi po niya sa aklat na ating babasahin ngayon, the book of Psalms 119 verse 32. Kayo po ay naririyan na? Okay, verse 32. I will quickly obey your commands because you have made me happy. Then 1 Corinthians chapter 9, 24. Narinig na po kayo? Okay. 9, verse 24. Ito naman ang kanyang sinasabi. You know that in race all the runners run, but only one gets the prize. So run to win. Okay, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, O Diyos, ay naririto. Nagpapasalamat, Panginoong God, sa bawat biyaya, Panginoong God, na aming natatanggap. Panginoon, tulungan niyo, Diyos, kami na kami manatili sa piling ninyo, Panginoon. Every time, Panginoong God, na kami dumaraan sa iba't ibang mga trials ng buhay, wala kami ibang dapat gawin kundi is tumakbo sa inyong Panginoon. Run towards God. Lord God, narito kami sa inyo, God, and nagpapasalamat kami sa napakagandang araw na binigay niyo sa amin. We appreciate all the blessings, O God, na mayroon kami ngayon. Mainit man na panahon, O Diyos, pinagpapasalamat namin ito, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, ang aming tanghiling, pagpalain niyo ang bawat isa. At kami, Panginoon, ay patuloy sumunod
sa iyong mga batas. Tinataas namin ang ilang pangalan sa tayong pangalan na Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Okay, tayo po lahat ay magkakapunan. Mayroon po akong mga nakausap tungkol po dito sa init sa panahon na ito. Dahil sabi nila, nung unang panahon daw, yung 39, sobra na rin yung init sa atin. Yung pag nakakabalita na ng ganitong kalakas, yung 39 ay sobra na. So ngayon, sabi ninyo ay umaabot na ng 50. 50 po ano. Alam po ba kung saan ba kayo natutulog? Sa lupa ng bahay? Sa lupa po ba kayo natutulog? Kaya ministry mate yung upuan na yan dyan sa ulihan, di ba may upuan pa dyan sa kabila? Nilalagay namin yan dyan, kagabi dyan kami natulog. Hindi tayo sa loob. Mainit. So parang, sabi ko parang inumpisahan na tayong leksyonin na. Hindi ko alam kung kami ay tuluyan ang pupunta doon sa mainit talaga. So, sana huwag tayo doon sapagkat hindi talaga maganda yun. So basahin ito sa inyo ulit sabi dito, ang lahat ng mga utos ay marunong kong susundin dahil sa pag-unawa ibibigay mo sa akin. So sabi niya, run towards God. Lahat tayo, pag dumadating sa punto na mayroong mga bagay na marahil tayo nararanasan, sino yung tinatakbuhan natin? Di ba? So bakit kailangan natin sabihin, we run towards God? So bakit kailangan natin tumakbo sa Panginoon? Okay? Alam niyo yung panahon ito ay hindi na po kagandahan. Okay? So sabi dito sa ating layunin, bakit ba na kailangan natin tumawa sa Kanya tumakbo? In our time today, God is a safe place for us. Tama po? Sa ating panahon ngayon, ang Diyos ay isang lugar, ay isang ligtas na lugar para sa atin. Okay? Lahat ng takbuhan natin ngayon, wala akong ligtas, mga kapatid. Isa lang ang dapat natin ngayong takbuhan. Tama po? Kaya nga lang po, sa bawat pagtakbo ng bawat isa sa atin, ay hindi po simple. Tama po? Kaya sabi diyan sa atin is we run towards God. Huwag po natin expect na sa bawat takbuhan natin ay tayo ay walang effort na gagawin. Tama po? Sa bawat tumatakbo, bawat lumalakad, ay hindi biro. As sa ating pagiging Kristiyano, sa ating mga nilalakbay, sa bawat takbuhin na mayroon mo tayo, ay hindi mo madali. Yung pinasa ko po sa inyo, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, and in the following verses po dyan, mapapansin po doon, sabi dyan, ni Paul, hindi ako sumusuntok sa hangin. So, ang gusto niya ipahaywatig sa atin na sa bawat pagtakbo natin sa Panginoon, kinakailangan na tayo ay nananalo. Run to win. Okay? So, kailangan natin mga kapatid sa panahon natin ngayon is hindi to quit, kundi dapat tayo ay manatili sa Kanya. Tama ho? Minsan marami nag-quit Sa isang takbuhan, pag nakikita na nila na mayroon ng mga nauna at marami na, kadalasan mabilis ma-discourage yung isang tao. So, hindi lang sa takbuhan, bagay sa bawat mga karera, sa anumang uri ng karera, pag may nakikita na nauna, ang bilis ma-discourage, ang bilis na parang nawawalan ka na ng lakas ng loob o nawalan ka ng gana para humabol pa. Kayo mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananakbo, sa bawat pagtakbo natin sa Panginoon ay hindi biro. Tama po? Ang buhay ng isang manlalaro, pag tumatakbo po siya, minsan makakarinig siya ng hindi magagandang mga tinig. Mga salita na hindi mo akalain na babanggitin sa iyo. Di ba? Mga salita na hindi mo inaasahan na sila makapagsasalita sa iyo ng ganyan. Di ba? Pero bakit kaya hindi nila sila sumali din sa takbuhan para malaman nila kung ano yung nararamdaman mo? Di ba? Madali lang kasi talaga tumingin sa isang tao kung ano yung ginagawa
Pero hanggat hindi ka po napapabilang sa kanyang sitwasyon, huwag ka kaagad magbabasta-basta magsabi kung ano sa kanyang buhay. Tama po? Nandito, sa buhay natin bilang mga manlalakbay, bilang mga manlalaro, hindi po natin maiwasan na marami pong nangbubuli. Maraming mga tao na gusto kang ibagsak. Maraming mga tao na imbis na dapat ikaw ay tulungan at sabihin, sige, tuloy mo lang wala kang susuko. Minsan, si Leo pero nagsasabi, huwag na lang, huwag ka nang tumuloy, talo ka na. Di po ba? Parang sakit na dapat inaasahan mo na lalo na kaibigan mo. Kaibigan, huwag ka nang tumuloy. Talo ka na, ang bilis niya, mahahaba yung hakbang niya. Bakit sa palagay ninyo, wala ka rin bang paa? Di ba? Meron ako napanood sa isang Olympic mga kapatid. Ang kanilang nire-represent is yung bawat country. Halimbawa, Pilipinas. Nire-represent niya yung bansang Pilipinas o nire-represent niya yung isang ibang bansa. Pero pag sila po sumasali dyan, ang kanilang goal yun is to win. Di ba? Para maabot at para sila manalo. So, kung ano man yung mangyayari, basta ang kanilang ito pinaglalaban is yung kanilang country. Okay? Wala silang pakialam kung muliman sila o kung sino pa yung pinakakulilan, ang gusto nilang gawin lang doon ay tapusin ang kanilang laban. Kasi, ipapahiya mo ang iyong bansa, how many months ka na nag-training para abutin yung laro na yan, pagkatapos sa makita mo dahil may mabibili sa'yo ay ayaw mo tapusin yung karera mo. Ipapahiya mo ang iyong bansa, ipapahiya mo si Kristo sa iyong buhay. Porque ba may nauna na isang Kristiyano ay ayaw mo nang tumuloy sapagkat nauna na siya? Di ba? Yan lagi yung nalalagay sa isip natin eh. Di ba? Kaya yung mga na sumasali po niyan, Olympics man po yan, mga palarong yung pang buong bansa, o tawag ito, bagi dito sa atin, dito sa SEA Games, ay ang ginagawa nila, kahit hindi sila, ang importante, matapos nila yung kanila tinatakbo. Nakakahiya. Ilang kwarta yung pinakahain sa'yo ng bansa mo. Di ba? Saan ka pinatulog? Ginastusan ka pa. Tapos, nakita mo lang na ikaw ay ulila ay hindi ka natutuloy. Bigyan mo halaga yung training na ginawa mo. As a Christian, ang tagal-tagal na natin mga Kristiyano, saka pa naman ba talaga tayo ngayon dito, kung saan na tayo ay palapit na yung panahon, saka ka naman hihito. Diba? So tayo mga Kristiyano ngayon mga kapatid, takbuhin natin ang dapat natin takbuhin. Tandaan nyo lagi mga kapatid, ang ligtas na lugar ngayon walang iba kundi sa Panginoon. Tama ho? Tingnan nyo mga kapatid, sa init na ito, saan ka pupunta? Pupunta ka ng Israel, anong mangyayari sa iyo? Bomba ng Iran. Kung pupunta ka naman ng Saudi, ano mayroon? O binaho, ano mangyari? Kung pupunta ka ng Pilipinas, kriminal, mga snatches. Walang safe na lugar ngayon, Brother Ryan. Punta ka ng Taiwan, ano mangyari? Lindol, o wala rin. Punta ka ng Japan, ano mangyari? Lindol pa rin. Saan na tayo pupunta? Kaya yung pinaka-safe na lugar ngayon mga kapatid na dapat natin puntahan, na dapat mong takuhan, walang iba kundi ang Panginoon. Yan yung pinaka-safe mga kapatid. Sabi niya, in our time today, God is a safe place for us. Tama po? Salamat po mga kapatid, yung ligtas na dapat natin mapuntahan. Wala pong lugar dito ngayon sa mundo na ito na pupunta mo na ikaw ay magiging safety. Lahat mga kapatid. O, di ba? So lahat tayo naiinitan. Nainitan ba kayo? Ang hirap pag mainit. Ano po, no? Sumuko yung aircon natin eh. Wala tayong magawa. Hayaan na muna natin itong init na ito. Ang importante, sabi natin kanina is trials to. So, tiis-tiisin natin, ubating mo siya ng 40, magsisinta man siya. Importante, natitrin tayo sa init.
Kasi pag dumating mga yung araw, di man tayo sa langit, saan na tayo? Pero, meron pala, meron pala yun hindi. Lahat naman tayo na nanampalataya sa Panginoon, ay lahat naman tayo sa Kanya. Okay? So, tayo ngayon, sabi dito sa aking babasahin, sabi diyan, in the hardships of life, let's run to God because there is no other way to escape and there is no other solution but the Lord alone. Okay? Naalala niyo po ba si Pedro? Iba na kasama siya isa pang lalaki, silang dalawa ay sabay na tumakbo. Naalala niyo po, saan po sila papunta nung sila ay tumakbo? Sina Pedro, yung kanyang kasama. Saan sila papunta? Di ba pinito ko na yun dito sa inyo nung nakaraang month? Tumakbo sina Pedro at yung kanyang kasamang alagad, mananampalataya. Saan sila tumakbo? Sa panahon ba yun ang si Jesus ay, ng panahon ba ay si Jesus noon ay sinasaktan? O sa panahon na si Jesus noon ay nasa libingan? O sa panahon na si Jesus noon, nung si Jesus ay nabuhay na maguli? Saan ba sila doon? Saan ba doon? Ano ba ang pangyayari tumakbo si Pedro? Yung? Nabuhay na maguli, di ba? Kasi nagulat siya. Oo, kaya nung babalita, kasi pinalita po sa kanila na nawala yun, bakit anong nangyari? Sila ay pumunta, tumakbo po silang dalawa, naunahan pa nga siya eh. Di ba? Tumakbo siya. Alam niyo mga kapatid, si Pedro, at ikaw at ako ngayon, lahat tayo ay mayroong tinatawag na budhi or conscience. Tama po? Palagay niyo mga kapatid, nung namatay po si Jesus, ano kaya sa palagay ninyo ang pakiramdam ni Pedro? Di po ba? Mayroon siyang nararamdaman na kakaiba sa kanya kung inyong pabalikan sa kanyang ginawa kay Jesus. Anong ginawa niya kay Jesus? Pinagano, very good, di ba? At least alam natin ngayon kung ano yung nagiging cause, mga kapatid, kung bakit napatakbo siya ng bigla. Di po ba? Ito yung isang magandang bagay sa buhay natin na kahit mayroon kang nagagawa, may mali kang nagawa, mayroon kang nasaktan, di ba? Mayroon kang napagsabihan na hindi maganda. Ito yung maganda kay Pedro eh. Amen, no? Hindi po siya tumakbo para layuan si Jesus. Kundi nung mabalitaan niya po na nawala po yung ano nangyari, siya po ay takbo ng takbo para puntahan yung lugar. Alam niya kasi, meron po siyang nararamdaman sa buhay niya, may guilt po siya na dapat pupuntahan doon si Jesus. Kasi 3 times na siya ay pinagkanulo niya yung ating Panginoon. Wala siyang ibang dapat natakbuhan dito, kundi si Jesus. Tama mo? Sa bawat buhay mo natin ngayon, alam naman natin na hindi tayo mga perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali. Ang maganda lang po sana sa atin ay alam mo kung saan ka tatakbo. Alam mo kung saan ka pupunta. Tama mo? Kaya si Pedro, ang nangyari po, ang ginawa ni Pedro, itumakbo po siya doon, papunta kay Jesus. Kasi alam niya na nung mapakinggan niya na nawala niya o bangkay o yung nawala doon sa pinag-ibingan si Jesus. Inyong makikita dito mga kapatid, ipinaalala sa ating Panginoon. Di ba katapos na natin si Mana Santa? Ilan pa lang po buwan? 1 month. Tama? Pero tingnan niyo po mga kapatid, naalala pa ba yung pagkalahat tapos po noon yung sakripisyo ni Jesus hanggang ngayon? Ano yung mga tinatakbo natin ngayon? Baka napapalayo na naman tayo sa Panginoon. Iba-iba naman ulit yung mga tinatakbo natin ngayon. Pero tingnan niyo si Pedro, na kahit gano'n yung nangyari, hinarap niya yung Panginoon, tumakbo siya para ipakita niya na sa kanyang buhay na mahal niya pa rin ang Panginoon. Na kahit mayroon po siyang nagawang mali, pero pinakita niya na doon sa kanyang ginawa, napupuntahan niya pa rin ang ating Panginoon. At marunong po siyang mag-admit kung ano ang kanyang nagawa sa ating Panginoon. Tama po?
So, alam ni Pedro na siya ay may kasalanan at pagpunta niya po doon ay paraan niya yon na para maipakita niya na kahit ganun pa man, mahal niya pa rin ang Panginoon. Tayo lahat kayo mga kapatid, kung mayroon lang tayong pupuntahan, kung mayroon ka man kayong tatakbuhan, takbuhan mo muna mga kapatid ang ating Panginoon. Huwag kung saan tayo pumupunta. Tama ho? Tumakbo ka doon sa ating Panginoon. Ulitin ko sa inyo, ang bawat takbo po natin, hindi po biro. Nakakapagod, nakakasakit ng damdamin. Tama po ba? Nawawalan ka ng kapayapaan. Dahil doon sa mga bagong mga taong nakapaligid sa iyo na kumakantsaw sa iyo. Kaya sabi dito, we run towards God. Walang ibang sip ngayon na lugar, kundi para sa doon po sa ating Panginoon. Okay? Bakit ko ini-encourage kayo na dapat yung takbuhan yung Panginoon? Ano ba yung magagawa ng Diyos sa atin? Lalo na sa panahon natin ngayon. Bago tayo yung ibang bagay na ating pag-uusapan. Sabi dito, sa talata na ating babanggitin, what can God do for us if we run to Him? Okay? Ano ba yung magagawa ng Diyos sa atin? Okay? Ano ba ang magagawa ng Diyos para sa atin kung tayo ay tatakbo sa Kanya? Okay? Number one, unang ating makikita ang ating matatanggap kung tayo ay tatakbo sa Kanya, God has promised to give us rest as long as we run to Him. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan kung tayo ay tatakbo sa Kanya. Tama po? Alam niyo mga kapatid, sa bawat pagtakbo, sa bawat paglalakad natin, pwede naman po huminto. Huwag lang na ikaw ay titigil. Tama po ba? Huwag yung titigil ka. Ano ibig ko yung titigil? Yung i-stop mo na at ayaw mo na magpatuloy. Wala pong masama kung ikaw ay magpapahinga. Kung sa isang manlalaro, kung yung kanyang takbo is 40, pwede niya naman siya, huwag gabutin yung 40, pwede naman siya mag-20 or chase, at least nagpapatuloy po siya. Tama ho? Sabi nito ng Panginoon yung kanyang pangako sa atin, sabi niya, nangako ang Diyos na bibigyan niya tayo ng kapahingahan hanggang tumatakbo tayo sa Kanya. Ang Panginoon, habang tayo po'y tumatakbo sa ating Panginoon, hindi po siya lumalayo. Siya po ay lumalapit. Ito mga kapatid, tingnan niyo po. Naalala niyo po yung prodigal son? Naalala niyo po? Di ba yung bunsong anak, sa madaling salita, naubos niya lahat yung kanyang mana. Lahat ng binigay sa kanya ng kanyang magulang. Hanggang sa gusto niya na nga kumain ng pagkain na kanin na baboy. So, yun na lang. Subalit, napag-isip-isip niya na tatanong niya sa kanyang buhay, mas mabuti pa na ako ay bumalik sa aking tatay, sa aming bahay, kasi yung mga alilador, yung kinakain, ay masasarap. At sabi niya, babalik ako doon kahit ituring na lang ako ng aking magulang na isa na lamang alipin. Yun yung kanyang isip. Yun yung kanyang isipan. Diba? So wala sa po siyang ibang magawa, kundi tumakbo na lang siya pabalik. Tama ho? Tumakbo po siya ng pabalik. And then nasa malayo pa, nung nasa malayo pa po yung anak, yung bunso na yon, natanaw po siya ng kanyang ama. Tumakbo ba yung tatay para ayaw niya nang tingnan yung anak na nakikita niya na papalapit sa kanya? Alam niyo ang Panginoon, habang ikaw ay tumatakbo at palapit na palapit sa kanya, alam naman din ng Panginoon kung pagod ka o hindi. Alam naman din kasi ng Panginoon kung ano yung wala ka. Sa buhay natin ngayon may mga tao na gusto magpahinga. Alam ng Panginoon kasi kung gaano kabigat ang naranasan ng bawat tao. Tama po? Kaya nung makita po yun ng tatay, anong sinabi niya sa kanyang mga kasama? Dali-dali, andyan yung aking anak.
Alam niyo po ba malayo pa, alam na ng Ama na anak niya yun? Hindi niyo ba alam na sa bawat pagtakbo natin sa Panginoon, alam niya na kung sino yung tumatawag? Alam niya na kung sino yung tumatakbo, ay si Brother Hernan niya. Tama? Yan si Brother Satorian. Tandaan niyo mga kapatid, kilometers pa po, malayo pa. Pero kilala na ng Panginoon na sino si Brother Hernan. Yan si Brother Michael. Ay si Brother din yan, may kailangan yan. Ang Panginoon, habang nakikita kang tumatakbo, lumalapit naman siya sa iyo. Hindi mo siya katulad, minsan ang kaibigan natin, pupuntahan ka ng kailangan at tinataguan ka. Di ba? Sabi mo, wala ko rito. Di ba? Wala ko rito, wala. Sabi mo. Di ba? O, tulog. Yung bata naman, magaling. Ay, wala po daw po siya dito. Tulog daw siya. Hindi nagsisinungaling yung bata Di ba? Balikan ko ito mga kapatid Dahil wala na po kapahingaan yung bunso na yun. Winaldas na, ginasto na sa pambabae, lahat na po ay winaldas. Wala nang kapahingaan. So, saan lang siya pupunta? Sa kanya, tatay. Yun na rin alam niya. Pero alam niyo mga kapatid, yung masaklap, yung pag-iisip niya na ganito na, ituring na lang ako ng aking tatay na alipin. Iba po yung alipin Iba po yung pag tinuring ka ng alipin. Pero alam niyo po ba, nung dumating po yun, dali, kung ngayon ako isuot niya, at isuot niya yung singsing sa kanya. Isipin niyo minsan yung iniisip natin, kabaligtaran po sa gusto ng Diyos para sa iyo. Tama po ba? May mga iniisip tayo na parang, ganito kayo ang tatanggapin. May mga iniisip tayo na akala natin, ganun yung Panginoon. Katulad po ng isang anak na ito, nag-isip siya ng ganun, pero baliktad po yung ginawa sa kanya. Minsan yung mga masama kasi yung isip natin dahil sa ginawa natin masama, kaya napapasama yung isip natin. Pero iba po yung tingin ng magulang doon sa kanya. Ano pa po yung ginawa sa kanya? Additional. Sila ay nagkatay ng matabang lupa. Inihanda. Bakit po? Siya ay nagbalik. Isang maganda po mga kapatid na napapahinga ang buhay mo, natanggapin mo kung ano ngayon nangyari. At huwag kayong lumayo, kundi dapat na ikaw ay tumakbo doon palapit sa Panginoon. Minsan, hindi natin maiwasan na di tayo nagkakamali. At yung pagkakamali at pagkakasala, nagbibigay sa atin ng pagkapagod. Kawalaan ng kapahingahan. Lagi tayong pagod sapagkat inaalala natin, stress ka. Ang stress, marami pong koneksyon sa buhay natin na dumada po yung sakit sa buhay natin. Pero isang magandang bagay po na gawin mo kapatid, ibig na nahiya ka, umakbang ka na lang po, ayaw mo na siyang makita, ang pinaka-the best na decision mga kapatid, sabi niya, tumakbo ka na lang sa Panginoon. Tama po? Kasi minsan tayo mahiya pag nakagawa na tayo ng parang ayaw na natin magpasili pa. Ayaw mo naman bakit kasi mayroon ako nagawa. Yun ang isang pride na dapat mong tanggalin yun, dapat mo nga pumunta pa rin doon para maayos yun. Para magkabayo ka ng kapahinga. Kasi once na yung isang tinik na yan na hindi matanggal sa'yo, lalo wala hindi magkakaroon ng kapahinga. Matutulog kang araw-araw na nag-iisip ng hindi maganda. Tao po? Kasi ang kasama po nitong bunso nito, doon sa kanyang pakainan ay mga hayop. Pinapakain araw-araw ay gano'n. Kaya isang napakagandang desisyon sa buhay natin, kung gusto mo ng kapahingahan, pinakasip sa panahon natin ngayon, ang tumakbo ka sa ating Diyos. Amen? Okay. Ano ba yung talatang mayroon tayo mga kapatid? Sabi diyan, we experience this grace by placing our trust in Jesus. Naniniwala mo tayo sa Panginoon. Diba? Sabi po diyan, we experience this grace by placing our trust in Jesus. Tama? So, isang maganda po yung lugar na kapahingahan. Okay? Maniwala ka sa Panginoon. Di ba? Nung maniwala siya sa kanyang sarili, uwi na lang ako ng ganito. O, ano po yung nangyari? Pinalo ba siya? Hindi naman May binanggit bang sinabi, ikaw ang sama-sama mo! Bakit ka pa bumalik dito? Hindi po kami yung sinabi ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi yan, we experience this race by placing our trust in Jesus. Gusto mo niyong maranasan? Di ba?
kinakailangan tayo ay maniwala sa Panginoon. Sabi natin sa isip natin, andito lang lagi yung ating Panginoon sa ating buhay, magkakamayroon ka ng kapahinga para sa Kanya. Okay? Ano yung talata, mga kapatid? Sabi niya, sa talata Matthew 11:29-30, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find grace for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Amen? So, lahat tayo, itong words na itong bagay nabasa dito is invitations of Jesus sa lahat ng mga napapagod. Sa gusto na magkaroon ng pagkapahingaan, sabi ng Panginoon, "Come to me." Sabi diyan, this is an invitation para sa iyo. Kasi marami ngayon ay walang pahinga. Pati gabi ginagawa, umaga. Diba? Ikaw mismo yung gumagawa ng pagod sa buhay mo eh. Exhausted na tayo minsan eh. Dahil sa kagagawa din naman din natin. So, kailangan natin ng kapahingaan. Psalm 23 verse 2, ito ang kanyang sinasabi sa aklat ng awit. 23 verse 2, sabi niya, hanggang ngayon, tama ba? Huwag pala itong aking nabasa, sorry. 23 verse 2, sabi niya, ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na bagsa. Diba? Ang tao, pag magulo ang buhay, naghahanap siya ng tahimik na ano po? Tahimik na lugar. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung pinakasip sa panahon natin ngayon ay ang ating Panginoon. Kaya kung gusto mong tumakbo, kahit saan mo tumakbo mga kapatid, sabi niya, doon sa umahanap tayo ng tahimik na lugar, ito yung tandaan niyo lagi. Minsan sabi ng iba, mag-anuhin tayo, punta tayo para mawala naman yung ano natin, yung mga stress natin. Pero habang kayo ay naroroon, iniisip nyo naman yung bahay ninyo. Iniisip nyo naman yung negosyo nyo. Iniisip nyo naman yung trabaho. Nakapagpahinga ba kayo? Nakapagpahinga ba? Di ba nadagdagan lalo ang iyong stress? Kaya sabi diyan, yung pinakasip ngayon na lugar, walang iba kami ang ating Panginoon. Number 2, mga kapatid, sabi diyan, sa talata na ating babasahin, God's promise that He will give clear directions as long as we run to Him. Nagkakawin ng windahan yung buhay natin. Di ba? Minsan dahil hindi tayo natin sa ating Panginoon. But then again, God promises that He will give clear direction as long as we run to Him. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, sa bawat nangyayari sa buhay niyo, ay tatakbo kayo sa Panginoon, mga kapatid, surely, na magkakaroon ka ng maayos na landas. Tama po? Kaya sabi niya sa ating pangalawa, na nangangako ang Diyos na magbibigay siya ng malinaw na direksyon hanggat tumatakbo tayo sa Kanya. Marami ngayon yung sira na yung direksyon ng buhay. Okay. Nakakalungkot lang minsan sa isang pamilya, di ba? Yung mayroon kayong iisa dapat ang iyong direksyon. Pero dumadating sa punto mga kapatid, para nawawala na yung tamang direksyon na yung mga pinaplano natin. Yung napapasama siya. Di ba? Nawawala yung tamang direksyon. Why mga kapatid? Sometimes, wala na tayong guidance ng Banal na Espiritu. Wala na tayong patnubay na nanggaling sa ating Panginoon. Kaya nagkakaroon ng pagkawindang-windang yung buhay natin. Wala na kasi sa atin nag-a-advise. Wala na nagpapayo sa atin. Alam niyo po ba mga kapatid, yung pinaka-basic mga kapatid, hindi naman yung pastor eh. Hindi naman po tayo mga membro. Alam niyo yung pinaka-magandang dapat takwa natin? Lagi yung salita ng Panginoon. Tama po? Kami mga pastor ay may laman at nanghihina at mayroong kahinaan. Lahat tayo. Pero pinakamaganda para maging maayos ang buhay natin, huwag niyo kalimutan, balikan yung basic po natin as a Christian. Alam natin yung basic na ginagawa natin. Yun talaga yung mabibigay sa atin ng tamang direksyon ng buhay. Di ba? Ang dami nawawasak ngayon na bawat pamilya sa atin.
sapagkat napapamalik na yung direksyon. Di ba? Dati nung umpisahan sa pananampalataya, kauli-ulihan, nawala na yung pananampalataya. Never mo nang silipin yung simbahan, never mo nang manalangin, never mo nang makinig sa salita ng Panginoon. Ayaw mo na makinig ng advice. Kasi ikaw na yung pagaling, ikaw na yung marunong. Di ba? So, dito, sa binabanggit po natin sa pangalawa, nasabi dito na nangangako ang Diyos na magbibigay siya ng malinaw na direksyon hanggang tumatakbo tayo sa Kanya. Di ba sabi natin kanina, yung runner, yung goal niya is to win. Tama po? So, para manalo ka dyan, magkaroon ka ng tamang direksyon. Di ba may rules and regulations sa bawat laro? May dapat di ba ikaw na sundin? No sure ka? Di ba? O wala baliyahan. Kasi pag pinalya mo, ma-out ka doon sa iyo nilalaruan. Mayroong mga pinagbabawal po sa bawat laro. Di ba? Bawal mo siya habang tumatakbo patapos mayroong ka malamig na tubig na may plastic na batuhin mo yung harapan. So, matutumba yung isa manlalaro. Tama po? So, dito po mga kapatid, minsan tayo ay ganyan eh. Nawawala na tayo sa direction kasi hindi natin sinusunod kung ano yung binibigay na commands ng Panginoon. O, di ba? So, ganyan sa mga manlalaro. Pag pinayolit niya na yung roles, mayroong sinasabi yung disqualification. Di po ba? Kahit sabihin natin, nauna ka pa, pero may ginawa ka kasi hindi ba gano'ng unang shortcut ka, o may ginawa kang hindi maganda sa manlalaro, kahit sabihin natin natapos mo natapos mo yung laro na yun, pero mayroon nakapa sa inyo na disqualification. As a Christian, huwag humantong na dumating yung araw na tayo ay ma-disqualified po tayo. Tama ho? Yung binasa ko kanina, yung 1 Corinthians chapter 9, 23, 24, 25, 26, 27, ano po yun na aking binabanggit ngayon? Tama po? Kaya tayo, minsan, sa pagtatakbo natin, huwag natin tatanggalin yung mga binibigay sa ating batas. Tama ho? Na habang tinatakbo mo yun, dapat sure ka na mananalo ka na wala kang ginagawang masama. Tumatakbo ka ng maayos, wala kang sasakasaan, kundi mananalo ka ng maayos niya. Tama po? Wala kang pipilayan. O, di ba? Kaya sabi dito, minsan dumadating sa buhay natin, nagkakaroon kasi tayo minsan, gusto nating manalo. Minsan, yung dapat na mananalo ka sa maayos, minsan natatalo ka. Alam niyo yung will ng Panginoon, andyan siya lagi. Pagkalooban ng Panginoon, manalo ka. Mananalo ka. Bayang ko ito sa inyo mga kapatid. Bayang ko Ryan isang box. Hindi ko alam kung nakita niyo ito May isang box, maraming tao, para makuha yung box, tinapon yung box doon sa maraming tao. Ang ginagawa ng mga tao ay tinatalon-talon yung box. Kasi ang makakuha po noon, may price po yun na mayroon po laman na pera. At mayroon din po doon isang lalaki o babae, andun, wala na siyang pakialam. Ang ginagawa, nagtitiktok-tiktok siya. Tiktok-tiktok lang. Yung tinitingnan niya lang yung... Kasi, ano naman gagawin niya? Daming tao, imposible naman na walang makagawa sa kanila. Kaya nangyayari, ganito. Yung karton na yung mga kapatid na may laman ng pera na yun, paglalapit dun sa isa, tatalunin, iikot naman ulit yung karton. So, walang nakakakuha dun sa maraming tao. O diba, siyempre gusto mong makuha, nag-uunahan kayo, gusto mong kunin, tinutulak hanggang mula dito yung karton ng karting doon, kasi maraming tao po Gusto nilang kunin yung isang bagay. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, yung will ng Panginoon, pag hindi para sa'yo, wala pa rin sa'yo. Itong kinikwento ko sa inyo ng TikTok na ito, wala lang siya, ganito lang siya, ganyan. Pasunod. Pero akalain mo mga kapatid, yung karton pumunta sa kanya, at pagdating doon, nakuha niya. Wala naman siyang ipo. Nagtitiktok-tiktok lang siya doon. Pagbukas, at yung mga tao, napatulala sila sa pagkatang nakakuha yung titiktok-tiktok lang. Wala na siyang import. Ang nangyari po doon sa mga tao, nagpalakpakan sila. Sabi, pag hindi pa talaga para sa'yo,
Hindi pa sana. Walang ginawa, nakaupo, nagtitiktok, pumunta yung karton, kinuha niya, sa kanya yung nakuha. O nakuha niya yung pera. Tama po? Sa bawat isa sa atin, sa bawat direksyon ng buhay natin, laging po dyan, andyan dyan po yung kalooban ng ating Panginoon. Tama po? Tandaan nyo mga kapatid, ang pinakamaganda sa atin ngayon yung clear vision, clear goals, clear directions. Dapat andyan lang yan, lagi yan sa atin. Clear journey para sa iyo. Tama po? Ang pinakamaganda lang natin gawin yun, yung sinasabi ng Panginoon. Sapagkat darating at darating at darating ang araw, nakaamban na sa iyo yung blessing para sa iyo. Yun ay para talaga yun sa iyo. Tama po? Kaya ulitin ko dito mga kapatid sa Psalm 37, 23, 24, ito ang kanyang sinasabi. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hands. Tama po? So, kahit ganun yung nangyayari sa kanya, tatayo pa rin po siya. But not totally. Di ba? So, ganun yung buhay ng bawat tao sa atin. Sa bawat tinatakbo natin, ba, sinabi ko sa inyo kanina, pwede naman tayo yung na magpahinga. Pero yung hihinto ka. Tapusin mo kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Okay? Para maging maganda yung direction ng buhay mo, pinakasip talaga sa panahon natin ngayon, walang iba ang ating Panginoon. Okay? We run towards God. So, kinakailangan, lagi tayong tumakbo para sa Kanya. Sana, huwag magkawin ng windangin buhay po natin. Huwag po tayo kung saan-saan tayo may ikis-ikis. Okay? Tingnan natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Okay, sa 2024 ang Proverbs, ito ang kanyang sinasabi. Sa 20 verse 24, ang sabi niya, itinagda ni Yahweh ang landasin ng tao pagkat alam nito kung saan patutungo. So, ang Panginoon alam niya na yon. Huwag tayo yung magmumarunong. Sapagkat alam na ng Panginoon kung saan ka pupunta. Tama ho? Alam niya kung saan kanya ilalagay. Okay? Sabi niya dito, God guides and directs our step so we can fulfill His great purpose for us. So, ang Panginoon, tayo ay kanyang ginagabayan, tayo ay pinapatnubayan sa bawat hakbang upang sa katuparan yung layunin ng Diyos para sa atin. Tama po? So, yan po yan. God guides and directs our step so we can fulfill His great purpose for us. Amen, ho? Kaya natin ng Panginoon, alam ng Panginoon kung saan tayo tutungo. Okay? Ang importante dito, gawin lang natin kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon, huwag tayo ma-disqualify puro. Okay? Yung binanggit ko sa inyo, sa bawat mananakbo, ay mayroon tayong dapat papairalin yung disiplina sa ating buhay. Okay? So, dapat lagi mayroon tayong ganon. Number 3, God promises that He will take care of our physical needs as long as we run to Him. So, ano ba yung physical needs natin ngayon? Di ba? Mayroon tayo ngayon iba't ibang mga pangangailangan. Pero hindi ko mababanggit yung lahat. Physical needs. Marahil nangangailangan kayo ng pagkain. Nangangailangan kayo ng damit. Nangangailangan ka ngayon ng bahay. Nangangailangan ka ngayon ng pera. Nangangailangan kayo ng material. Dito sa babanggitin ko, hindi ko alam kung mayroon kayo rito mapipili. Marahil, needs ninyo na kagalingan. O di kaya mayroon kayong emosyonal na may problema. So, yun yung mga sinasabi kong mga physical needs na ang Panginoon ay habang tayo tumatakbo sa Kanya, tayo ay Kanya tutulungan. So, ngayon mga kapatid, hindi ko alam kung ano talaga yung kailangan ninyo physically. But, again and again, sinasabi ko sa inyo dito, ito yung ligtas sa panahon natin ngayon, ang kapitan natin ang Panginoon. Tama? Ang pangatlo natin nag-promise that He will take care of our physical needs as long as we run to Him. Concern po ang Panginoon sa ating mga kapatid. Gusto niya tayong maingatan. Pero, nasa sa inyo. May hawak po tayo ng ating katawan. Kayo po ay
ay binigyan ng pagkakataon, hindi tayo mga robot na pag ikaw ay gagawa, ay pipilitin ng Diyos para mo magawa yun. Mayroon tayong liberty, mayroon tayong freedom na gawin yung lahat ng bagay. Tama po? Pero alam natin na tumutulong ang Panginoon sa bawat pangangailangan natin. But kailangan din natin na masdan at tingnan yung ginagawa natin sa ating mga physical na pamumuhay. Okay? Sabi niya dito sa talata na aking binanggit na sabi niya, nangako ang Diyos na gagawin niya ang ating mga physical na pangangailangan hanggang tumatakbo tayo sa Kanya. Sabi niya sa awit 145:15-16, the eyes of all look expectantly to you, and you give them their food and due season. You open your hand and satisfy the desire of every living things. Okay? And then, sabi niya, isang example po dito mga kapatid, examples in Scripture as well, when Jesus was preaching and the crowd of people had not eaten, He multiplied 5 loaves of bread and 2 fish and fed more than 5,000 people. Exactly mga kapatid, di po ba? Na sa panahon na yon, na marami po doon mga tao, and then andun si Jesus nangangaral, at sinabi pa nga dito ng mga alagad, ano kaya Panginoon, pauwiin na lang natin ito sapagkat hindi naman po kasya ng pera natin dito pambili. Mas mabuti pa siguro pauwiin na lang natin sila. But you know mga kapatid, yung concern ng Panginoon dito ay yung kalagayan nila physically. Ano po yung kailangan ng tao? Yung kanilang makakain. Dahil gutom sila. Sabihin niyo, pwede na. Pauwiin mo na lang sila na wala silang makakain. Kayo ang magpakain. Di ba? At may lumitaw na isa? May lumitaw na? Lumitaw ba yung 5 tinapay at lumitaw yung isda? Ano yung una? Ano yung? Mayroon na may isa? May isang bata na may hawak na 5 tinapay at may hawak na 2? At yun ay pinagpasalamat sa Panginoon sapagkat ang first concern talaga dito ng Panginoon ay yung nagugutom ng mga tao. Sino dito yung mga gutom? Salamat sapagkat walang gutom. Hindi na tayo bibigyan ng Panginoon. Gutom ba kayo? Hindi naman halata. Di ba? Kaya sasabihin ngayon ng Panginoon, hindi nyo kailangan ng food. Hindi nyo kailangan. O, ano kailangan nyo? Ano kailangan nyo? Pira? Pira na naman. Mura ng pira. Tama. Kailangan po namin Panginoon ng pera. Pambili ng pagkain. Lord, kailangan din namin ng pera. Pampagamot. Lord, kailangan namin ng pera. Pampatayo ng bahay. Lord, kailangan po namin maging masaya. Kailangan namin ng pera. Punta kami ng Marinduque. Pira na lagi. Lang pira. Parang ang Diyos pera. Diba? So ito mga kapatid, ang pangunahing pangangailangan dito ng mga tao is yung kanilang pagkain. Kapatid, ang Panginoon kailanman hindi natin marilimdaman. Ibibigay sa iyo ngayon ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Hindi pera. Kundi ano yung kailangan mo ngayon, ibibigay ng Diyos doon mismo kung ano yung pangangailangan po. Hindi pera yung binigay dito. Kasi kung pera to, magdamag sa ato, gamit. Kung yung pera binigay sa kanila. Wala pong income ng pera dito. Kasi kung pera na lang po, Panginoon pagbili, madili sana. Lord, salamat. Yung 5 tinapay at 2 isda, gawin po ng $1. O, di sana $1 na lang. Pero, alam naman kasi ng Panginoon nyo, kailangan ng tao. Di ba? Alam mo ngayon, kailangan mo ng pananamit, doon mismo, gababase ang Panginoon. Ano yung ibibigay sa iyo? Yung pananamit. Ito, ganito mga kapatid, di ba? So dahil gumagawa ang Panginoon ng instrument, dahil kung ang pangangailangan mo, ibinigay sa Panginoon ay 5 tinapay at 20 isda, so pinasalamat at pinadami ng Panginoon at nakakain lahat ng tao. Tama o? So, ang Panginoon sa bawat isa sa atin, alam niya yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Di ba? Halimbawa, may sakit ka ngayon. Anong mayroon kang sakit? So, kailangan mo po ng pera sa pagpunta po kami ng medical city. Tama? Ay, kailangan ko po ng pera kasi punta kami
St. Luke. Ang gagaling pa ng ospital mo O, di ba? Lord, kailangan ko ng pinapunta ka ba ng Makati, May? Ay, naku, ang mamahal. Di ba? Alam mo, kapatid, kung ano ibibigay sa'yo ng Panginoon, ano po? Kagalingan, di ba? So, mananalangin ka sa Panginoon ngayon, Lord, wala akong pera. Yan yung pinakamaganda. Wala akong pera. Pero mayroon akong Diyos na nagpapagaling mula noon hanggang ngayon. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Di ba? So, gano'n mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon, siya talaga ay tagapagpagaling. Okay? So, kailangan talaga natin siya. So, ang pera nga, sabi ko sa inyo, ay mayroon ng isang limitasyon. Kahit ubusin mo yung pera mo sa pagpapagamot, nanghina na yung katawan mo, maubos ang lahat ng yan, wala pa rin isang kagalingan. So, kailangan mo si Jesus. Diba? So, ito yung pangatlo natin na binabanggit ko sa inyo mga kapatid. Na, sabi niya sa 6:31-32 ng Matthew, pwede pakilagay kung kaya, Matthew 6:31-32, ito naman ang kanyang sinasabi. 6:31-32. Sabi niya, sa Matthew, basahin po ninyo, 31-32, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakanin, inumin o darapin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga tao wala pananalig sa Diyos. Alam ninyong amang nasa langit, ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Hindi pa po natin nabibigkas. Sabihin mo, Panginoon, alam na ng Panginoon kung ano talaga yung nararapat para sa iyo. Tama? So, hindi mo pa na ibubuka, alam na ng Diyos na kailangan mo ngayon ng pagkain. Ha? Alam na rin ngayon ng Panginoon kung ikaw ay may sakit, alam niya na rin kung ano yung hihingin mo, hindi mo binubuka ang iyong bibig, na kailangan mo na kagalingan. Tama ho? So, ang Panginoon, perfect mo siya. Alam niya yung lahat, wala tayong may tatago sa kanya. Okay? So, pangilan yun? No, sabi dyan, for after all these things to do, Gentiles seek, for your heavenly Father knowing that you have need of all these things. Okay? 31. Verse 31, Nume. Mayroon, 31? Wala. So, pangatlo yung pinagit ko sa inyo ganito. Therefore, take note of saying that what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed. King James to na. Okay? So, pangatlo po ito, na aking binasa. Pang-apat na tayo. God's promise that He will help us when we are hurting as long as we love Him. Sino po sa inyo dito yung nasaktan na? May nasasaktan ba sa inyo? Minsan, di ba may mga jokes tayo na akala natin hindi nasasaktan yun, pero na-heart na pala siya. Nasasaktan na. So sabi dito mga kapatid, sa pang-apat natin, na nangako ang Diyos na tutulungan niya tayo kapag tayo ay nasasaktan hanggang tumatakbo tayo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sa bawat pagtakbo natin, may posibilidad kasi dito mapilay ka eh. May posibilidad na pili ka madapa at magkasunod ka. Pero nangako ang Panginoon, pag ikaw ay tumakbo sa Kanya, ikaw ay Kanya. Anong sabi niya? Ikaw ay Kanya tutulungan kapag ikaw ay nasasaktan. Tama po? Simple lang mga kapatid. Kung kayo ay mayroong anak na nasaktan ang kanyang kalaro, tatakbo ang inyong anak sa'yo at susubok. Tama po. Para matigil ang kanyang iyak, sino anak nagsuntok sa'yo? Punta natin. Diba? Tara! Ang nanay, kampisana, bakit mo ito sinutok? Diba? Kukurutin niya rin, umiyak, sumubong din. Sumubong din yung kinurot. Umiyak ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? Kinurot pa ako ni nanay ni ano. Pwede pumunta naman din siya doon. Ngayon, bakit mo naman ito kinurot? Sinuntok ko yung anak ko eh. Kayo yung maghasabunutan doon sa gitna ng kalsada. Di ba? Ang Panginoon hindi ganyan. Di ba? Baka ganun yung iniisip ninyo, ha?
Kasi minsan may nakakasakit na sa atin eh. Lord, dalangin ko na mamatay na siya, mamatay na siya. O, di ba? Di ba lang, bang kapitbahay niyo? Lord, sana madaban na siya, madaban na siya. Hindi ganun. O, di ba? O, ang hiningi po ng talata na ito, tayo tatakbo kasi may mga pagkakataon na nasasaktan tayo. Hindi, para na susubuhin natin ang Panginoon. Lord, sinampal ako noon, sana sampalin na rin po ninyo yun. Hindi yung ganun eh. Kundi ang sabi dito ng Biblia, sabi niya, God promises that He will help us when we are hurting as long as we run to Him. Kakapihan ka ng Panginoon, hindi para yung tao na yun na nanakit sa iyo ay kanya saktan din. Ang maganda pa nga baka ikaw pa yung gamitin ng Panginoon doon na hindi mo naman kahit ginalaw ka niya, sinaktan ka niya, hindi mo na siya pinagkailaman. Baka mamaya, pagdating ng araw, ikaw pa yung makapagpatanggap sa kanya para sa Panginoon. Hindi dito yung ori ng bawat tao nasasaktan tayo ay maghihiganti. Hindi mo ganon. Ang Panginoon po ay binibigyan yung bawat tao ng tamang panahon para sa Kanya. Okay? Tutulungan tayo ng Panginoon, i-comfort niya tayo, anak, hayaan mo na yan. Diba? Naalala niyo po si Jesus, nung siya po ay dinurhan, sinampal, diba parang dinalala siya parang tupa na maamo, na walang kaputok man lamang, kundi siya ay pinarusahan dahil sa iyo. Diba? So, dito mga kapatid, kung mayroon naman mga bagay na kaya mo naman ipagpatawad yun, nakapakinig ka ng boses ng hindi maganda, hindi tumama talaga, baka pwede mo naman patawarin. Diba? May mga kaso naman na sobrang masakit. Halimbawa, mananampalataya sa mananampalataya, nagkasakitan kayo ng damdamin. So, marahil pwede naman kayo mag-usap at magpatawaran. Saan tama ninyong dadalhin? Punta kayo ng simbahan, tawagin yung nakakatanda o yung pastor para ayusin kayo. Pero isyu na usapin naman ng mga di mananampalataya at mananampalataya ay mayroon naman siyang tamang posisyon na kung ikaw ay nasaktan, ay pwede po yung pag-usapan. Hindi ko sinasabi dito, ay tumahimik na lamang tayo. Hindi ganon. May mga tamang pamamaraan kung paano natin ilalagay yung sitwasyon. Halimbawa, ako, mayroon po isang hindi mananampalataya, mayroong ginawa sa akin. So, saan ko siya pwedeng isuplo? Saan ko siya pwedeng isuplo ngayon? Pero nakakasakop sa akin, lugar. At pag-usapan, yung nangyari. Bakit nagawa? At bilang mga mananampalataya, ang atin lang dito, kung ikaw may nasaktan, ay hindi mo kailangan manahimik. Pwede yung pag-usapan doon at kaya mong patawarin. Ipaliwanag kung bakit naman dapat na ipaliwanag. Okay? So, ang Panginoon ay tumutulong sa bawat isa. Sabi niya, when the situations is difficult, when we struggle in life, and when we feel so much pain, we don't need to hide it from God. All we can do is hang to God. Kaya kung kayo ngayon ay nasasaktan, sa pamilya man ninyo, kaibigan man ninyo, ang pwede mo na lang ngayong gawin ay tumakbo ka sa Panginoon. Yan po binabagin po natin dito. When the situations is difficult, when we struggle in life, and when we feel so much pain, we don't need to hide it from God. Hindi kailangan. Kundi, ang sabi niya, all we can do is run to God. Kasi wala po tayong may tatakot. Dumadating yung bawat tao, yung pain, yung very painful na siya. Sobrang masakit na nararamdaman mo as a Christian. Di ba? So, ang kinakailangan mo ngayon, tumakbo ka na sa Panginoon. Kausapin mo siya para mabigyan ka ng Panginoon ng tama kung ano yung mga dapat mo gawin. Huwag ka mo muna tatakbo doon sa iyo o malapit sa iyo. Sa kaibigan mga mamaya, mapamali yung kwento. Kadalasan, maraming napapamali sa kwento. Ang takbuhan mo lagi kung ikaw ay nasasaktan, ay ang ating Panginoon. Kakampi mo ang Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Pero yung kaibigan, mga kapatid, huwag mo muna yung tatakbo at huwag kayong magsasalita ng yung pinakamasila na bagay kasi hindi mo alam. Baka nagkikwento din dyan kasi ang kaibigan mo, mayroon din. Ano mayroon? Ang kaibigan ko, mayroon din siya
best friend. At yung best friend niya, mayroon din best friend. At yung best friend din nun, mayroon din best friend. Kaya makikita mo na lang, bakit alam mo ng bayad? Kasi lahat pala yung pare-pareho sila pala best friend. Di ba? Kaya kung ikaw ay tatakbo, kung mayroon mang usapin, tumakbo ka na lang sa Panginoon. Huwag na sa best friend. Di ba? So, marahil kayo si Pastor. Hindi nagsasabi, mayroon ako mga tinatago talaga sa inyo na hindi ka abang kami kwento sa inyo. Di ba? So, ikikwento ko sa Panginoon. Hindi siya. Tama, ho? So, kung mayroon mga alam ko sa inyo, hanggang doon lang yun sa akin. Kaya, nakakasigurado kayo, pag binigyan nyo sa akin, hindi talaga yung lalabas. Tama, ho? Kasi ayaw ko kasi yung, may best friend din kasi ako eh. Pero, hindi ako ganun. Kasi gusto ko, yung issue na yan, ay issue lang talaga yun yan. At ipapasa ko na lang sa Panginoon. Okay? Kaya lang kayo mga kapatid, kung kayo ay nasasaktan, ang Panginoon na ng tungkol. Katulad natin, mananakbo tayo. Ang bawat tumatakbo, hindi po lahat ay nagiging maayos yung pagtubo natin. Minsan nadadapa tayo, di ba? Nasusugatan tayo, pero ang Panginoon, handa siya tumulong sa atin. At ang panghuli, mga kapatid, panghuli, basahin ko muna ito sa Psalm 46 verse 1. Sabi, I, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. 34, 17 to 20 ng awit. Sabi naman po dito, sa awit 34, 17 to 20. Basahin ko po Kunti na lang po ito. 34, 17 to 20. Ang sabi niya dito, sa 17, ang sabi niya, agad dinidinig ang daig ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masulunayin ba, sa tulong niya ay agad naiibsa. Kukupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Panghuli, mga kapatid. Panghuli, sabi niya sa panghuli, God promises that He will give us peace as long as we run to Him. Sino po dito sa inyo yung may kapayapaan sa buhay? Mapayapa na kayo? Pag wala po kapayapaan, mga kapatid, yung hindi ka nakakatulog ng maayos. Kasi nag-iisip ka doon sa mga bagay na kinasasangkutan kung ano yung nasasabdan sa iyo. Ang hirap po matulog pag mayroong magulong buhay. Wala kang kapayapaan. Di ba? Kung gusto mo ng payapa, tumakbo sa Panginoon at ikaw ay mapapapayapa. Makakatulog ka ng mahimbing, maayos. Tama ho? Minsan kasi, kahit maganda yung bahay natin, kahit maganda yung ating tulugan, pero sometimes hindi tayo comfortable. Parang ba hindi tayo makatulog sapagkat gulong-gulo yung isip natin. Tama ho? Ano yung mga gumugulo sa isip natin? Pag dumating po ang bell ng kuryente, payapa ba? Payapa. Pag dumating po yung bell ng water, payapa ba? Payapa ba? Pag dumating po yung bell ng PLDT o yung wala kayong paklo sa inyong mga cellphone, sa internet, walang YouTube, payapa ba? Galit pa kayo sa asawa niyo wala na tumulong sa YouTube. Di ba? So wala ka payapaan. Pag dumating ang tuition fee ng iyong mga anak, payapa ba? Mahimbing ba kung nakakatulog? Mahimbing ba? Di ba? Pero tingnan niyo mga kapatid, yung mga nasa labas, yung mga badyaw, yung mga nangihingi ng fried chicken. Pumunta kayo mamayang gabi ng alas 9 o alas 10. Punta po kayo dyan sa daan. Makita niyo yung kanila mahimbing na pagkakatulog. Compare sa'yo. Na hindi nakakatulog. Ganyan mo na lang sila. Dinadaanan ng mga bus, dumadaan yung mga tao, pero humihigit yung tulog. Humihigit yung tulog niya doon. Marala, pagdaan mo talagang buka pa yung bibig, nakaganito pa siya. Pero ikaw sa loob ng bahay, di ka mapakali. Bakit? Mga kapatid,
Gusto mo ng kapayapaan? Verse ano? May nag-aambag, darating na tuition. Ako, aabot naman sa 60 hanggang 70. Ang laki ano? Payapa ka ba? Mga kapatid at kaibigan, sabi ng Panginoon dito sa atin, nangako ang Diyos na bibigyan niya tayo ng kapayapaan hanggang tumatakbo tayo sa Kanya. Simple mga kapatid. Sa mga problema ninyo ngayon, sa pananalapi, pangangailangan ninyong lahat, tumakbo kayo sa Panginoon, lapitan niyo siya, at idadayari kayo sa tama ninyong pupuntahan. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Ano po ba? Yung nakaraan, yung bill natin dito sa kuryente, umabot ng magkano ba? 4,000? 4,000 ang laki. Eh, sabi ko, mayaman ang Diyos natin. Okay naman, hindi man tayo naputulan. Tuloy-tuloy lang gawain para sa Panginoon. Magpuprovide ang Panginoon sa lahat. Kasi siya yung bibigay ng kapayapaan. Kung ikaw ay magulo ngayon, tawagin mo ang Panginoon. Kung magulo ngayon ang pamilya ninyo, o ano man, yung nagugulo sa iyo ngayon, humingi ka ng kapayapaan, tumakbo ka sa Panginoon at siya ang papapayapa sa iyo. Pero kung gusto niyo talagang payapa, sino gustong payapa na? Sino gustong mapayapa na? O siguro gusto mo niya mamayapa? Huwag mo na. Yung payapa na talagang mayroon pa rin ano tayo, yung dumadating, pero pinapapayapa pa rin tayo ng Panginoon. Amen, no? Okay. Anong sabi dito? 23 verse 3 ng Psalm. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Okay? So sabi diyan, tayo ay inaakay doon sa tahimik na batisan. Okay? Sabi Uriah sa atin. So bawat isa sa atin, tayo ay pinapalakas ng ating Panginoon. Alam niyo po, pag ang isang tao ay payapa, laging pasigla. Tingnan niyo yung kapatid niyo muna, tingnan niyo. Kahit asawa o anak niyo, tingnan niyo nga kung mapayapa siya. Parang napilitan na gata kayo kasi asawa niyo. Hindi ka mapayapa siya, lumalakad ka dyan, maayos eh, di ba? Tingnan niyo mga Kristyano kasi lagi nandiyan sa Panginoon, parang ang babata pa. Si Brother Nak, akala mo niya 60 na yan? 60 naman talaga yan eh. Tama mo? Tama mo ba? Oh, 65. O, bakalain mo? Akala mo 64, 65 na siya. Oh. Ang mga Kristiyano kasi, ay laging palatawa, kaya mapayapa ang buhay. O, di ba? Kahit hito, kahit yung ulam na lang ay asin, masaya pa rin. Kahit tuyo na lang yan, masaya pa rin. Sino sa inyo nakaulam na ng tuyo? Sinangag? Tuyo at sa kumantiga, ilaw, yan lang. Masarap din tuyo na eh. Oh. Dito mga bata, si Naomi mahilig niya sa tuyo. Kaya yung tuyo na masarap na galing kina Grace. Di maganda kasi yung timpla ng tuyo. May mga tuyo kasi na sobrang namang alat. Kahit ako yung gusto ko kay Grace eh. Lagi kami nagtutuyo sa Mr. Pita, baka sabihin ng kapitbahay ko, ako, hirap na yung tuyo. Laging tuyo araw-araw. Di, masarap kasi yung tuyo yung binibigta nila. Di ba? So, alam mo mapayapa ka, kahit ano yung narariyan sa'yo. Di ba? Ganun yung isa, Kristiyano. Amen? Okay. Sa ating pagtatapos mga kapatid, sabi nga, when we make a mistake, when we commit a sin, when we have failings, and commit any other kinds of evil, let's choose to run closer to God. Let us not run away from Him. To run towards God is to correct the wrongdoings. Alam niyo mga kapatid, ang nakakalungkot lang kasi ito yung katotohanan eh. Yung nakagawa ka ng mali, yung kwento kasi sa inyo kanina yung tungkol doon sa prodigal son, maganda kasi yung kanyang naisip eh. Minsan sa atin ngayon kasi, mas gusto natin yung magsinungaling kasi magsabi ng totoo. Pinipili natin na umiwas na lang kaysa isitil yung problema. Dapat sinisitil yung problema eh. Di ba? Sa napiliin natin, na lalo tayo maging malapit sa Panginoon. Huwag tayo tumakbo. Importante ito pa nga lang, kailangan mo ang isip. Kung ikaw ay nagkaroon na nakasakit ka ng dami ng iba, nakasala ka, nakagawa ka ng masama,
Hindi yung time para tumakbo sa pag. Time mo yung na dapat lumapit sa Diyos. To correct your wrongdoings. Minsan tayo, ayaw na natin gawin yun. Bigyan ko kayo ng sample mga kapatid. Di ba, nabasa na natin si Jonah. Ano yung kanyang nakumit na sin? Ano yung kanyang mistake? Sino yung kanyang nasaktan? Sino po? Sino yung kanyang nasaktan sa kanyang ginawa? Si Jonah mga kapatid ay utos ng Panginoon na pumunta sa pumunta na Cubao ng Ninive. So, na dapat pupunta siya ng Ninive, saan po siya pumunta? Sa Tarsis. At pumunta po siya sa pier ng Joppe. Pagdating po doon, sa pier ay mayroong barko. At sumakay po siya doon sa barko para takasan yung inuutos sa kanya ng Panginoon na pumunta ng Ninive para ipahayag yung salita ng Panginoon, tumakas siya. Ngayon mga kapatid, pagdating sa laot, biglang nagpadala ang Panginoon na unos. At nang unos yung lumaki yung alon na halos mabuwal na po yung kanilang sinasakyan. Ano po yung mga tinanggal doon sa bangka? Yung kanilang mga gamit. Hinulog para maibsan at para kumalma o kayanin ng barko. Subalit, wala pa rin. And then, ang nangyari po, sabi ng mga tripulante, manalangin tayo sa kanya-kanya nating Diyos. Pagkatapos nakita nila si Jonas, tutulog-tulog lang doon sa gilid. Mga Kristiyano ngayon, maraming natutulog. Kahit may unos na, tulog pa rin. Kahit nababalita na nagbubumba ng Israel, tulog pa rin tayo. Di ba? So ngayon, ang nangyari po mga kapatid, sabi mo manalangin, wala pa rin pagbumba. Ngayon, alam kasi ni Jonas yung nangyayari. Alam niya kung bakit may... Isipin nyo, ganito katirik yung araw, biglang nagkaroon ng bagyo. Hindi po siya normal, ha? Isipin ganito, biglang ganun yung nangyari. Kaya ang nangyari po, sabi ni Jonas, ako ang ihagis ninyo doon sa dagat. Sabi niya, sabi ng mga tripulante, patawarin kami, hindi kami yung, ikaw yung nag-desisyon nito, hindi kami. Kaya ginawa po, ay dahil yung pasya, matindi yung pasya ni Jonas, ginawa sa kanya yun. Kasi yung mga gamit na ubos na, halos ubos na, wala pa rin eh. Kinuha nila si Jonas at inuhulog po doon sa nagingit-ngit na dagat. At kalao nga yung pagkatapos po noon, tumahimik ang dagat at sa biyaya ng Panginoon, hindi ganon ang Panginoon na pababayaan ang kanila. Laging mayroong biyaya ng Diyos at mayroong kaamba kay Jonas doon na isa, malaki o nabuhala, isda. At siya ay kinain. Durog nga eh. Hindi po siya kinain. Siya ay, iba po yung nilulun at kinain na, pag kinain, ay, durog-durog yun. Diba? Pag inulumi yun, iyon ay nilulong po siya. How many days po siya na naroon? 3 days. Then after po noon, ay nilabas po siya ng isda. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Jonas, sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, kaya sabi ko dito sa inyo, kung kayo man ay nagkakamali, nagkakasala, ibig na dapat nyo takbuhan ng Diyos layuan, dapat kayo lumapit sa Panginoon. Tingnan niyo po ang desisyon ni Jonas. Siya ngayon ay bumalik ulit doon sa kanya pumunta. Yung sinugo ng Panginoon siya doon, bumalik siya doon. Tayo mga kapatid, huwag yung tatakasa yung bawat problema. Tama po? Sabi ko dito mga kapatid, we run toward God. So kinakailangan mo ngayon lumapit sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, sa yung pinakasit na lugar na dapat mo puntahan. Amen? Kaya tayo lahat ngayon mga kapatid, kung tayo man ay dumadating sa punto na katulad nito, lagi niyong tatandaan. Sa bawat tinatakbo tayo ngayon mga kapatid, ang Panginoon ay laging handa. Andun yung kanyang pangako para tayo ay kanya tulungan. Amen? Tayo po ay manalangin. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Panginoon,
Narito kami, O Diyos, sa inyo, tulad din, Panginoon, ng aming napag-aralan ngayon. Maging sa panahon ni Pedro, Panginoon. Sa panahon ni Jonas, maging dito sa prodigal son, Panginoon. Lord, totoo na yung bawat tinatakbo namin dito ay hindi biro. Subalit, mayroon kayong mga pangako, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga pangako ninyo, Panginoon God, na hindi niyo kami bibigay sa paglapit namin sa inyo. Kailangan lang namin lagi tumakbo ng tumakbo patungo sa inyo. Kung kami man ay tumatakbo at mayroong sugat, mayroong mga nasasaktan man kami, ay lagi pa kami tatakbo para sa iyo. Huwag kaming lalayo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo ang bawat isa, lagi niyo po kami gagabayan. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. God bless po sa atin.